Marami sa atin ang gustong-gustong matuto ng English, but the question is, paano nga ba? Number one solution is to study English. Para ka rin nagtitake ng isang course para ikaw ay matuto. Kung gusto natin na gumaling sa English, we need to study English grammar rules, English pronunciation, English vocabulary, phrasal verbs, at yung mga tinatawag natin na mga idiomatic expressions in order for us to be able to speak English fluently na magagamit natin sa ating mga pag-aaral, pakikipagkaibigan, paghahanap buhay o pagninegosyo. Lalo na sa panahon natin ngayon na mahirap kumita ng pera at higit sa lahat ay marami sa atin ang nawalan ng hanap buhay. We believe that if we only speak English fluently, ay sobrang makakatulong para mabago ang ating buhay. Tama ba? Pero ang pinaka-challenge kasi dito, sa sobrang dami ng ating mga dapat na pag-aaralan sa English, darating yung time na tayo ay mababagot o maiinip. Mapapagod, mawawalan ng pag-asa, kaya maaari tayo ay mag-quit o huminto sa pag-aaral. Kaya ang pinaka-topic natin ngayon ay paano nga ba hindi tamarin sa pag-aaral ng English? Kasi sa totoo lang, naranasan ko rin yung bagay na ganito, yung tamarin at mawalan ng pag-asa na matuto pa sa English. Pero may mga bagay kasi na natutunan ko sa buhay at mga bagay na aking natuklasan, kaya ako ay nagpatuloy sa pag-aaral ng English hanggang sa ako ay matuto. Kung ano man yung bagay na aking natuklasan at mga naranasan sa buhay, ay gusto ko ring i-share sa inyo para maging inspirasyon ninyo para kayo ay magpatuloy pa at hindi tamarin sa pag-aaral ng English. Sa pag-aaral natin ng English, importante na ating malaman itong 3 M na ito para matupad natin yung ating pangarap na gumaling sa English. Okay? Tandaan natin, itong 3 M na to ay may kaugnayan sa pag-aaral natin ng English. Okay? Pag sinabing mindset, yan yung tamang pag-iisip o tamang pananaw natin tungkol sa pag-aaral ng English. Okay? Pag sinabing method or methods, yan yung mga paraan para tayo ay matuto ng English. Pag sinabi naman natin motivation, tumutukoy ito sa mga reasons natin kung bakit tayo nag-aaral ng English. Pagdating sa mindset, iwasan natin na magkaroon ng negatibong pag-iisip kasi hindi siya makakatulong para maabot natin yung ating mga pangarap. Katulad ng naranasan ko before, naisip ko na yung pag-aaral ng English ay mahirap. Tapos, bago ka matuto, matagal. Minsan iniisip ko, imposible. Imposible na matuto ako. So kapag ganon ang pag-iisip natin tungkol sa pag-aaral ng English, okay, mahirap, matagal, imposible, mapapansin na lang natin na yung ating sarili sa araw-araw ng ating pamumuhay. Instead na tayo ay gumagawa ng mga bagay na makakatulong para maabot natin yung ating pangarap, nasusumpungan na lang natin na tayo ay gumagawa ng mga bagay na napakadaling gawin, na kung saan sa panandalihang panahon tayo ay nagiging masaya sa ating ginagawa. Katulad ng pag-FB, panonood o paggawa ng mga bagay na walang kinalaman para maabot natin yung ating mga pangarap. Katulad ko dati, gusto ko matuto ng English, alam ko kung paano kailangan mag-aral, pero hindi ko nasumpungan yung sarili ko na nag-aaral. Instead, nanonood ako ng mga gusto kong panoorin, katulad ng mga TV series ng mga Tagalog. So, yung paggawa ko ng ganon, napakalayo para maabot ko yung pangarap ko na gumaling sa English. Okay? So, iwasan ang negatibong pag-iisip. Instead, magkaroon tayo ng positibong pananaw. Sa pag-aaral natin ng English, posible na tayo ay matuto, posible na tayo ay gumaling sa English, at higit sa lahat, may mga bagay pa tayong kailangan maunawaan na may kinalaman din sa mindset. Katulad ng, it takes time to learn the language. Success doesn't happen overnight. Ang pag-aaral doon ng English ay nangangailangan ng mahabang panahon,
para ikaw ay matuto. At ang pagiging successful sa pag-aaral ng English ay hindi lang isang gabi. Magiging successful ka. So kumuha tayo ng halimbawa sa mga sikat na tao na naging matagumpay sa buhay. Halimbawa, yung mga basketball player. Yung mga basketball player, nagpa-practice sila by group. Okay? Paulit-ulit silang nagpa-practice. Bukod sa paulit-ulit na pagpa-practice na yan, meron pa silang tinatawag na individual practice. Yung sila lang yung nagpa-practice mag-isa. So, yung pagiging magaling nila sa sport na basketball ay hindi lang nila inasa sa group practice. Kung baga, gumawa pa sila ng way para sila ay mas lalong gumaling. So, ganun din yun guys. Pagdating sa pag-aaral ng English, yung pagiging matagumpay natin tungkol sa bagay na yan ay hindi mangyayari ng isang gabi lang. Nangangailangan niya ng mahabang panahon. Nang sa ganun, sa paulit-ulit nating pag-aaral, paunti-unti, matututo tayo. Halimbawa, nagkaroon tayo dito ng pananaw na sa loob ng 1 buwan, 2 buwan o 3 buwan, magiging magaling na tayo. Pero pagdating ng buwan na yan, natapos na yung 3 buwan na yan, hindi ka pa rin natuto. Ang bagal ng improvement mo, sasabihin mo sa sarili mo, ang hirap, ang tagal, imposible. Kung ikaw matututo mula sa ibang tao na naging successful, na kung saan yung pagiging successful nila ay hindi lang nila nakamit sa loob ng maiksing panahon. Pagdating sa mindset guys, 'di ba, sa pag-aaral natin, wag nating iisipin na sa maiksing panahon matututo na tayo kaagad, lalo na kung beginner pa lang tayo. Kung paanong ang mga successful na tao ay naglaan ng mahabang panahon para sila ay gumaling at maging matagumpay sa larangan na kanilang napili. Ganon din tayo, maging matyaga sa paghihintay at pag-aaral. Gaano man yan katagal, kailangan matuto tayo ng maghintay hanggang sa paunti-unti tayo ay matuto at gumaling. Ang ilan sa atin na gustong matuto ng English ay may mga edad na. So kung ganyan na may edad ka na, iwasan mo magkaroon ng negative na pag-iisip. Katulad ng ganito, matanda na ako, mahirapan na ako matuto ng English. Huwag ganun guys, huwag tayo mag-iisip ng negatibong pag-iisip. Hindi yan makakatulong para matupad natin yung ating pangarap na gumaling sa English. Okay? Walang katotohanan na tayo, bagamat may edad na, ay hindi na tayo matututo. May mga paraan na tayo ay mabilis matuto kahit na may edad na tayo. Yung iba naman, naniniwala sila na matututo lang sila ng English kapag sila ay nakipag-usap sa isang foreigner. Pero dahil sa wala silang makausap, iniisip nila na, ay hindi na ako matututo kasi wala akong makausap na foreigner eh. Wala akong makausap na English native speaker. So, maling-mali din yung pananaw na yun. Kaya wag natin gagawin o wag tayong magkakaroon ng negatibong pag-iisip tungkol sa bagay na ganon. Tandaan natin guys na you can be successful because there's no impossible. You can learn the language no matter how old you are and whenever you are. Isa pa sa mga bagay na gusto kong ibahagi sa inyo na may kinalaman pa rin sa mindset ay yung mag-concentrate tayo sa mga bagay na kaya nating gawin. Huwag tayong mag-concentrate sa mga bagay na kung saan mahina tayo. Kasi niisip na, hindi ko kayang gawin yan. Ang hina-hina ko eh. Kaya ang tagal-tagal kong matuto. So, wag ganun guys. Wag tayong mag-concentrate sa kung saan tayo mahina. Instead, mag-concentrate tayo sa kung saan muna tayo magaling. Okay? Kasi kung naisip natin na magaling tayo sa isang bagay, nagbibigay yun ng positibong pananaw sa atin para tayo ay magpatuloy pa. Then, maisip natin na paunti-unti, matututunan mo rin yung bagay na yan. Tayo, bilang isang tao, mayroon tayong tinatawag na strengths. Yan yung mga bagay na kung saan tayo magaling. Weaknesses naman kung saan tayo mahina. Kung saan tayo mahina, ibig sabihin may mga bagay na hindi tayo magaling. Okay? May sarili tayong strengths and weaknesses. Kaya mapapansin natin may mga tao na magaling sa ganitong bagay, tayo hindi. Pero tayo magaling sa ganitong bagay, ibang tao naman ay hindi. Okay? So, iba-iba yung ating kakayanan. Okay? So, pagdating sa bagay na ganon, don't compare yourself to others. Okay? Huwag mong ikumpara ang iyong sarili sa ibang tao. Parang ganito, siya ang galing-galing naman niya, tapos ako hindi magaling. So kapag nagkaroon ka ng pananaw na ganon, kinumpara mo yung sarili mo, tapos naging malungkot ka dahil naisip mo siya magaling tapos ikaw hindi.
So, wag nating ikukumpara ang ating sarili pagdating sa bagay na ganun kasi hindi talaga siya makakatulong para maabot natin yung ating pangarap. Okay? So, ang isipin na lang natin ganito. Kung sila naging magaling sa English, okay? Kung sila magaling, balang araw ako gagaling din. Dapat ganun ang pananaw mo. Darating ang araw, hindi man ako magaling ngayon, pero darating ang araw, nagagaling din ako katulad niya. Kasi yung English guys ay isang skills na kung saan kapag pinag-aaralan mo ay siguradong matututunan mo. Okay? Kaya don't compare yourself to others. Instead, mag-concentrate ka sa sarili mo. Mag-concentrate ka sa mga bagay kung saan ka magaling. Paano naman yung mga kaibigan natin o kaya yung mga taong nakakasalamuhan natin na nagsasabi sa atin ng mga negative na bagay? Halimbawa, hindi mo yan kaya, matanda ka na eh. Hindi mo kaya matuto, hindi ka naman dyan magaling. Hindi mo linya yan. Pero gustong-gusto mo talaga o yung puso mo, gustong-gusto mo talaga na matuto. Kaya ka mag-aaral. Tama ba? Yung mga tao na mga negative, okay? Yung mga tao na nagbibigay sa atin ng mga negative na mindset, wag nating pakikinggan. Okay? Wag tayong makikinig sa mga negatibong sinasabi ng ibang tao. Kasi kung makikinig tayo sa kanila, di yung gusto nila ang nasunod na. Paano yung gusto natin na matuto? So, wag tayong makikinig doon. Kung pwede sana, iwasan na natin yung mga taong negative. May nakita nga ako sa FB, mga negative daw na tao, dapat sinisipa yan papalayo sa'yo eh. Walang magandang dulot kasi yan para sa ikapagtatagumpay mo. Tandaan natin guys, na importante na magkaroon tayo palagi ng positibong pananaw. Lahat ng mga negative na mindset ay wag nating hahayaan na ma-absorb ng ating pag-iisip. Halimbawa, plano mo o ginagawa mo na nag-aaral ka ng English. At kung sa tingin mo, in the past, nagkaroon ka ng negatibong pag-iisip, ngayon mapapalitan na ng positibong pag-iisip. And then talk to yourself in the mirror. So, halimbawa guys, ito na yung mirror. Okay, kausapin mo yung sarili mo, sabihin mo sa sarili mo, you are faster and smarter than you think. You are faster and smarter than you think. Dito naman tayo sa tinatawag natin na methods and motivation. Kapag sinabi natin methods, ito yung mga pamamaraan kung paano tayo matututo o mag-aaral ng English. Kaya ang sabi dito, how to study English. Ito yung mga paraan. Katulad ng halimbawa, by listening, by reading, by speaking, or by writing. Okay? Yan yung mga pamamaraan. And then, kapag sinabi natin motivation, tumutukoy ito sa mga bagay na nakakatulong sa atin para tayo ay magkaroon ng gana na mag-aral o matuto ng English. Nang sa ganun, hindi tayo mabagot, hindi tayo mainip, at hindi tayo huminto. Kapag na-motivate natin ang ating sarili, ay nagkakaroon tayo ng gana, nagiging masigla tayo at nagiging masipag. At kapag nangyari yun guys, yung pag-aaral natin ay magiging tuloy-tuloy. Okay? Hindi uso sa atin yung mag-quit o huminto. Kasi nga, namomotivate tayo na mag-aral. Kaya ang sabi dito, yung motivation ay may kinalaman sa ating mga goals sa buhay. Ano yung mga bagay na gusto nating makamit o gusto nating marating. Ting sa motivation, ang sabi dito, why do you need to study English? Katulad ng nasabi ko kanina, ito yung mga reasons o yung mga dahilan kung bakit kailangan nating mag-aral o matuto ng English. Okay? Itong reasons na to ay may kinalaman sa ating mga goals. Okay? Pag sinabing goals, ayan yung pinaka mimithi mo na marating o makamit. Okay? Kaya, yung goals may kinalaman sa ating mga dreams o mga pangarap. Kaya guys, kung gusto natin na sipagin tayo sa pag-aaral ng English, kailangan malinaw yung goals natin. Ano ba talaga yung gusto natin? Okay? Bakit ba natin kailangan mag-aaral ng English? Kasi kung wala tayong reason, wala tayong goals, tatama rin tayo na mag-aaral ng English. Kaya, kailangan malinaw ang pagkakaroon natin ng tinatawag natin na goals.
Gusto ko muna i-share sa inyo yung steps to learn English. Okay? Kung gusto talaga natin na gumaling sa English, unang-una, kailangan magkaroon tayo ng goals. Okay? Halimbawa, yung goals natin, gusto natin na gumaling sa English para magamit natin sa ating pagtatrabaho o kaya pag-aaral. I-divide natin yung ating mga goals into daily goals, weekly goals, monthly goals, and yearly goals. Katulad ng nasabi ko kanina, hindi lang isang gabi, gagaling ka na. Okay? So, sa bawat araw, i-divide mo yung goals mo. Dapat weekly, monthly, o kaya daily, ito yung dapat na nakakamit mo o nagagawa mo. For example, daily, ang plano mo ay 20 words per day. Yung mga English vocabulary na hindi mo pa alam, gusto mong aralin, halimbawa, ang daily goal mo is 20 na vocabulary. Dapat, susundin mo yung daily na yon. And then, itong goals natin, tandaan natin, para tayo ay hindi mawalan ng pag-asa, hindi tamarin sa pag-aaral ng English, i-visualize natin yung ating mga pangarap. Ibig sabihin parang ini-imagine natin na yung mga pangarap natin ay nakamit na natin o natamo na natin ngayon. Okay? Ang gagawin lang natin is gawin yung ating mga goals. Yung tinatawag natin na daily goals, weekly goals. Alright guys, kapag nakapag-set na tayo ng ating mga goals kung bakit kailangan natin mag-aral o matuto ng English, number 2 na ating gagawin ay make a plan. Okay? Magplano tayo tungkol sa pag-aaral natin by making a schedule. Make a plan. Ibig sabihin, planuhin natin yung ating pag-aaral. Gagawa tayo ng schedule. Sa schedule na yan, nakaano dyan kung gaano tayo katagal mag-aaral, anong oras, okay? Para ma-organize natin yung time natin. Kasi tayo, hindi naman lahat may time sa pag-aaral ng English talaga. Yung iba, busy talaga. May mga trabaho, nag-aaral. So, itong pag-ano natin ng schedule, ang sabi dito, plan your day the night before. So, bago ka matulog, gawa ka na ng schedule kung anong oras ka gigising, kung anong oras ka mag-aaral, kung gaano katagal. Kaya, kung gusto mo talaga na makamit mo yung goals mo na matuto o gumaling sa English, dapat yung pag-aaral natin ng English ay maging bahagi ng ating daily routine. Maging bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay. Kaya kapag nagawa natin yun guys, tayo, may mga bagay tayo na kailang i-sacrifice. For example, kung dati nakaugalian mo na lumabas kasama yung barkada, ngayon, lilimitahan mo na yung paglabas kasama sila. Kung dati mahilig kang mag-FB, maglaro, ngayon, isa-sacrifice mo yung mga bagay na yun para magawa mo yung schedule na pag-aaral. Kapag ka natuto ka na i-sacrifice yung mga bagay na sa tingin mo hindi naman importante o hindi makakatulong para marating mo yung goal mo, kung sa tingin mo hindi makakatulong, kailangan i-sacrifice yun. Kapag ka sinacrifice mo yun, guys, parang ang mangyayari, magiging isa ka ng new person. Okay? Kung dati, mahilig kang maglaro, mahilig kang mag-aksaya ng oras, ngayon, natututo ka na magpahalaga ng bawat oras, bawat minuto, kasi nga, naglalaan ka ng tamang panahon sa pag-aaral mo ng English. Sa pagpaplano, kasama dyan yung what do you need to study. Ilagay mo doon kung ano yung mga dapat mong pag-aralan. Halimbawa sa English grammar rules, marunong ka na ng subject-verb agreement. Pero hindi ka pa marunong doon sa mga 12 tenses. Okay? So, ilagay mo doon yung mga dapat mong pag-aralan, 12 tenses of the verb, ano pa. Halimbawa, hindi ka pa marunong sa adverb, sa adjective. So, ilalagay mo doon yung mga dapat mong pag-aralan. Then, isa-isahin mo. And then, ilagay mo sa schedule mo. By Monday, ito yung pag-aaralan ko. Tuesday, ito. Bukod sa pag-aaral ng 20 words per day, na mga English vocabulary, kailangan mo pa diyang isingit yung English grammar na hindi mo pa naiintindihan. Halimbawa, yung tenses of the verb. So, sa isang araw, isingit mo yung present tense. Sa susunod na araw, yung past tense naman, i-schedule mo. Tandaan natin sa pagpaplano ng mga bagay na ating pag-aaralan, hindi pwedeng
maghapon o sunod-sunod, ang pinag-aaralan natin ay tungkol sa English grammar. Kasi sometimes nababagot tayo, naiinip. So, ang gagawin natin, alternate. So, sa ganitong oras, ang pag-aaralan natin, 5 words muna na may hirap na mga salita na hindi mo alam. Susunod na schedule mo, ang susunod naman yung grammar na hindi mo pa naintindihan. Susunod naman yung panunood. Okay? So, ganun yun guys. Kasi kung pare-pares yung pinag-aaralan natin, tuloy-tuloy, sunod-sunod, nakakabagot yun at talagang nakakatamad. Kaya sikapin natin na sometimes, pag nag-aaral tayo ng English, maging alternate. Okay? Manonood ka muna, tapos mag-aaral ka ng English vocabulary, mag-aaral ka ng grammar. So, ganun yun guys. Tandaan natin, hindi sapat na tayo ay nagplano lang. Okay? Pinalo natin yung ating schedule. Sa ganitong oras, ito yung gagawin mo. Halimbawa, gigising ka ng alas 6. Alas 7 hanggang alas 8, mag-aaral ka ng vocabulary. Then, 8 to 9, manonood ka naman. Then, 9 to 10, magbabasa ka naman. Kaya, 10 to 11, mag-aaral ka naman ng English grammar. So, tandaan natin guys, na yung steps to learn English, hindi lang nagtatapos sa number 2. Meron pang pangatlo. Ano yon? Action. Okay? So, kung ano man yung pinlano mo, gumawa ka ng action para matupad yun. Ang sabi dito, focus, no distractions. Para magawa mo yung bagay na pinlano mo, mag-focus ka o kaya mag-concentrate. May mga bagay kasi na nagiging distraction sa atin, katulad ng mga, halimbawa, yung mga notifications natin sa iba-ibang applications. Halimbawa, yung FB, Messenger, o kaya kung ano-ano pa. Sometimes, pag tumunog yun, minsan nadidistract na tayo. Kung hindi naman importante, guys, pwede nating i-off muna yung mga notifications. And then, sikapin natin na huwag tayo magkaroon ng distractions para makapag-concentrate tayo nang sa ganon kung ano man yung schedule na ating ginawa ay matupad o mangyari. Tandaan natin, mayroon tayong goal na dapat na makamit. Kaya tayo nagplano para matupad yon. Para matupad yon, kailangan natin ng action. Ngayon, ang sabi dito, prioritize your task. Ibig sabihin, kung ano man yung pinaka-priority mo, nasa tingin mo, dapat mong unahin na gawin, yun muna ang gagawin mo. May mga bagay kasi na sa tingin natin, napakadali lang gawin, tapos pag ginawa natin, parang masaya tayo. Di ba? Katulad ng pag-FB, paglalaro, pag ginawa natin yun, ang saya natin. Kaya lang, hindi siya nakakatulong para makamit natin yung goal natin o yung pangarap natin. Kaya wag muna natin gagawin yung mga bagay na hindi o walang kinalaman sa pag-abot natin ng ating mga goals. Kung hindi, ang gawin natin yung mga bagay, i-prioritize natin yung mga bagay na makakatulong para maisagawa natin yung ating mga plano nang sa ganun maabot natin yung ating mga goals. Okay? And then, sa number 4, analyze your progress. Alam niyo ba nung nag-aaral ako guys, sa bawat araw, mayroon akong mga nakikita na progress. Katulad ng sinabi ko, meron akong daily goals, weekly goals, monthly goals, yearly goals. So sa bawat araw, natutupad ko yung aking daily goals. So nakikita ko doon na bawat araw, meron akong mga English vocabulary o bagong mga English vocabulary na natututunan. And then, bawat linggo, nadadagdagan yung mga English grammar rules na aking natututunan. Then, yung monthly, yearly, padagdag ng padagdag hanggang sa unti-unti, gumagaling na ako. So, kapag ka nakita mo na yung progress mo, pataas siya, yung progress mo, so, nakakatulong yun para tayo ay lalong ganahan at lalong sipagin sa pag-aaral ng English. Pagdating sa motivation guys, mayroon pa akong bagay na gustong i-share sa inyo. Okay? Bukod sa pagkakaroon ng goals, okay? Ano yung reason mo kung bakit kailangan mong matuto ng English? Okay? Why do you need to study English? Kasi nga, mayroon kang pangarap o mayroon kang goals. Gusto mong marating. Kaya kailangan mo mag-aral ng English. Ngayon, may isa pang bagay na makakatulong sa iyo para ma-motivate mo lalo yung sarili mo na sipaging mag-aral ng English. Ano yun?
May mga bagay na nangyari sa atin in the past o mga bagay na nangyayari sa atin at present na sa tingin natin ay ayaw na nating maulit pa. Bagay na yon, yung ayaw ko nang mangyari sa buhay ko, yun ang nag-motivate sa akin na lalong sipagin sa pag-aaral ng English. Kaya nung time na yon, naisip ko yon, ayaw ko nang maulit pa. Lalo akong sinipag. Hindi na ako tinamad na mag-aaral pa ng English. Then, every time na mag-aaral ako ng English, katulad ng sabi ko dati, kailangan meron tayong mga daily goals, weekly goals, bawat araw, excited ako. Pangalawa guys, ang gusto kong i-share sa inyo na makakatulong para hindi tayo tamarin sa English, ay yung katulad ng sinabi ko kanina, pagkaroon tayo ng tamang schedule sa pag-aaral ng English. Kasi kung ang mga bagay na kailangan natin gawin, halimbawa kung meron man tayong assignment sa school, o kaya meron tayong trabaho, o kaya meron tayong mga gawaing bahay, yung pag-aaral natin ng English, isisingit natin sa schedule natin sa bawat araw. Hindi pwedeng nagtakda ka ng oras na mag-aaral ka ng 9 a.m., okay? Pero sa 9 a.m. na yan, marami ka palang gawain sa bahay. So, kapag ka nagkasabay-sabay yan, may gawain ka sa bahay, tapos gusto mo mag-aral 9 a.m., hindi matutupad yung schedule mo na makapag-aral ng English. Kasi ang mangyayari, may stress ka. Kasi nagkasabay-sabay yung ginagawa mo eh. O kaya, kung isa kang estudyante, sa oras na yan, gusto mong mag-aral, pero meron ka palang assignment na kailangan mong tapusin. So, magkakasabay yung paggawa mo ng assignment doon sa time na gusto mong mag-aaral ng English. So, conflict na naman. So, may stress ka ngayon. Anong uunahin mo? Kaya kung mag-schedule tayo ng oras ng pag-aaral natin ng English, dapat yung time na yan, wala na tayong ginagawa. Okay? Tapos na yung mga gawaing bahay natin, tapos na yung assignment natin, tapos na yung mga projects natin, o kaya yung mga kailangan natin gawin sa trabaho, wala na tayo dapat ginagawa nun. Nang sa ganun guys, pag nag-aaral tayo ng English, yung pag-iisip natin, nakakonsentrate lang tayo dun sa pinag-aaralan natin. Hindi yung dahil sa mayroon kang gawaing bahay o kaya may assignment ka, habang nag-aaral ka ng English, iniisip mo yung gagawin mo na ibang bagay. So, hindi ka makakapag-concentrate, hindi ka mabilis matuto kapag ganun. Tatamarin ka, may stress ka. So, sana nagigits niyo po ang aking sinasabi. Kaya nung ako ay nag-aaral guys, nakasulat doon, yung gabi pa lang, bago ako matulog, nakalagay na doon kung ano yung gagawin ko ng 5 a.m., 6 a.m., 7 a.m., 8 a.m. Then, tinitiyak ko na kapag nag-aaral ako ng English, wala na akong ibang gagawin pa. Kaya yung nag-aaral ko, yung attention ko, o kaya yung focus ko, nakatutok lang doon sa pinag-aaralan ko. Okay, isa pa guys, na gusto kong i-share sa inyo para hindi tayo tamarin sa pag-aaral ng English. Instead, lalo tayong ma-motivate, lalo tayong magiging masipag sa pag-aaral ng English is yung you need to love the learning process. Kung ano man yung proseso ng pagkatuto natin sa English, kailangan mahalin natin yon, tanggapin natin. Yung iba kasi iniisip natin, hirap naman yan. So, instead na sabihin natin mahirap, kailangan ang gawin natin, mahalin natin yung prosesong ganon. Kasi doon tayo matututo. Alam natin na mahirap matuto, mahirap mag-aral kasi you are sacrificing your time, effort, and money. But if you love the learning process, magiging madali na lang sa iyo ang pag-aaral. Kaya ngayon guys, sa kalagayan ng ating bansa, marami sa atin ang nawalan ng handang buhay, nakakalungkot isipin. Kung sa tingin mo, meron kang kakayanan na matuto ng English, isingit mo yan sa schedule mo sa araw-araw. Mag-aral ka kahit 15 minutes per day. 15 minutes basta araw-araw, tuloy-tuloy, magkakaroon ka ng improvement. Hanggang sa malalaman mo yung technique kung paano ka matututo sa English. Then, yung pag-aaral mo na yan, magagamit mo yan in the future. Tandaan natin na yung pag-aaral ng English ay isang investment. Kapag ikaw ay natuto ng English, hindi magiging sayang yung effort na ginawa mo para ikaw ay matuto. Kasi nag-invest ka dito ng time, effort, at saka money.
Okay? Tapos natuto ka. Ngayon, pwede mo na ibenta yung serbisyo mo sa ibang tao. Okay? Dahil natuto ka na, pwede ka na magturo online. Pwede ka mag-apply sa mga ESL companies. Pwede ka magturo dito sa YouTube o kaya sa FB as long as naiintindihan mo yung itinuturo mo. Ano man ang kalagayan mo, high school graduate ka man, college graduate ka man, kahit na hindi English yung major mo, pero kung mayroon kang kakayanan na magturo, then isang opportunity yan para sa'yo, para ikaw ay kumita sa pamamagitan ng pagtuturo ng English. Kaya guys, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. So, ang pinaka-summary dyan guys, para hindi tayo tama rin sa pag-aaral ng English, importante na malaman natin tong tatlong ito. Yung mindset, method, and motivation. And then, idagdag na rin natin tong diniscuss ko dito. Itong mga diniscuss ko kasi dito, alimbawa, yung goals, may kinalaman sa tinatawag natin na motivation. Itong plan, action, at saka analyzation, may kinalaman din dito sa methods ng pag-aaral ng English. Kaya sana guys, I hope na nakatulong sa inyo yung aking mga diniscuss ngayon. At sana nakapagbigay ako ng inspiration para sa inyong lahat. At guys, maraming salamat po. Please don't forget to like, comment, and subscribe.